Eto guys, matagal na tayong walang vlog. Bisitahin natin yung ating garden. Mga tomato yan, no? Ang lalaki. Tapos etong talong, meron na rin siyang bunga. Meron ding carrots dyan. Konti lang yung aking pananim ngayong taon kasi meron akong project doon. Tinapos ko muna kaya bihira lang yung panahon kong magtanim. Tignan nyo naman tong aking ampalaya. Yan o. Nagka-curl yung kanyang bunga. Bakit kaya? Tapos yung iba naman naninilaw. Meron din akong patola guys. Ayan o. Meron rin siyang bunga dito. Malaki na. Ayan o. Nakikita nyo. So pupunta ako sa ano ngayon. Ha-hike ako. Kaya samahan nyo ako guys. Matagal tayong walang vlog. Let's go. Bale nandito na yung ano, meron akong baong saging, tapos bear spray kasi active yung mga bear ngayong ano, tapos tubig. Yan. Lagi nating ugaliing mag seatbelt guys. Magandang habit. Kasi kumbaga matutulungan din tayo pagka may aksidente, yung impact at least maiho-hold na yung katawan natin. Hindi tayo didiretso sa windshield. Bale alas 7 ng umaga ngayon, hindi pa ako nag-almusal at saka hindi pa ako nagkape, kaya dadaan tayo ngayon ng iinom na kape dyan at saka kahit isang tinapay lang, breakfast. Medyo busy ang kalsada ngayon kasi Miyerkules ngayon, may pasukan. Tingnan nyo yun, ang taas na ng presyo ng gasolina. Halos magto $2 per liter na. Can I get one large coffee, 2 cream, 1 sugar? One large 2 cream, 1 sugar. Protein bagel with plain cream cheese. Which bagel? Protein bagel. With the plain cream cheese? Yeah, I have to check for the protein bagel first. please. It doesn't look like we have the protein one. Plain bagel, no problem. Plain? Yeah. Yeah, Plain. that's everything. So plain with the plain cream cheese. That's right. Anything else you want? That's all, thanks. Okay. Maybe payment is scanned. Okay, 14.20 is your change. There's a cup for you. And there's just a bagel with plain cream cheese. Thank you. Have a good day. Oh, bale, ano pala dito ngayon guys, summer. July 29. Mainit ang panahon, kaliwat kanan ang wildfire ngayon dito. Medyo mausok.
mas maayos na ngayon, hindi kagaya last 2 weeks ago. Talagang zero visibility, ang kapal ng usok. Liliko tayo rito, mga bikers, oh. Meron doon, nung nakikita nyo yung ano doon, no? Cloud 420, bilihan yun ng pinagbabawal na damo. Pwede kang makabili dito, guys. Tapos ang lalaking troso, bale yung mga malalaking troso dito, yung talagang old growth na tinatawag, yung ano, malapit ng mamatay na troso, pinuputol na nila para mapakinabangan, kasi pag sayang din yun pag nabulok lang. Pero ang kagandahan doon, pagkatapos silang magputol, pinapalitan din, nagtatanim din sila. Bale, kakaliwa tayo rito. Ayan, dito natin i-dispose yung mga used oil na ano, nagamit natin. Lahat yan. So bali yan yung mga ano, meron ding filter saka oil. I'll be right back. I gotta run. I-dispose lang yan yung ano, tapos i-recycle nila, gagamitin sa kung ano-anong bagay. Bale, hindi lang use engine oil ang tinatanggap nila dito, pati rin yung mga mantika na hindi na pwedeng gamitin, gaya ng mga maiitim na pwede ring dalhin dito para i-recycle. Tapos yung mga mantika o kaya yung mga iba't iba pang hazardous na chemicals. So yun, tara ituloy na natin yung ating adventure, guys. Bale, bago tayo tutuloy, may kailangan nating maggasolina, guys. Nag-warning na yung aking tangke. Kung nakikita nyo yung malaking tren na yan, yan yung tren na nagdadala ng mga iba't ibang klase ng produkto dito sa Canada, dadalhin sa ibang lugar. Napakahaba niyan, guys, na hanggang doon sa dulo. Dito tayo maggagasolina. Esso. Magkakarga lang ako ng 50. Laging mag-seatbelt, guys. Good habit. Masasanay ka rin pagka ano. Tara na, tuloy-tuloy na tayo sa ating adventure ngayong araw. Kapag gas na ako, meron na rin akong dalang kape at saka saging at saka isang bagel. Pwede na yan. Kakaliwa tayo rito.
Tignan nyo yung mga ano dyan, no? Ang daming camper guys, pero magkano yan? Gold ang presyo. Sarap mag-camping pagka may ganyan. Ang dami pa dyan, no? Hindi na nagagamit ng may-ari. Nilagay na lang siya sa ano, storage. Ang ganda ng view. Kaso may mga parang may sunog na naman ah. Ayan yung mga deposito ng mga langis malapit sa airport. Ano yung bundok guys, oh, napakaganda ng hugis. Grabe, ang daming tren, nagsasalubungan sila. Ang haba. Tapos kung mapapansin nyo yung ano dyan, yung yan, oh, Cinnamon Ridge, dito dinadala yung mga pinuputol na ano, kahoy. Kung nagputol ka ng kahoy dyan sa ano mo, bakuran mo, pwede mo siyang dalhin dyan at ipra-process nila, gagawin nilang fertilizer, organic. Matatrap tayo ngayon dito kasi may trend na ano, dalawa yan, no, magkabilaan. Yan, oh, ang haba, makikita nyo naman, oh. So yung etong banda rito, yung itim, yung buntot niya nasa likuran natin, pero yung ulo niya nandun, napakalayo. Tapos yung ulo naman nung puti nandito na, tapos yung buntot nandun. Grabe. Ayan. Kailangan nating maghintay hanggang makalampas. Hintayin natin makalampas. Bale 11:39 na ngayon. Medyo matagal na rin tayo. So tignan natin kung ilang minuto bago siya makalampas. So bale yung isa, yun na yung buntot. Kaso etong sa kabila naman parang mahaba pa yata. Ayan na. Bale yung nauna doon, CP yun. Eto naman CN. Bale Canadian National. Yung ano naman, Canadian Pacific yung isa doon. Meron pang magandang trail dito guys, so kaso nga lang mainit na ngayon, kaya dapat dun tayo sa medyo makahoy at saka ano, malulim yung natatabunan ng bundok. Pwede dyan, no? Maganda riyan kasi may bundok na nakaharang sa araw. Kakanan tayo rito. Oh, may lubak dyan, no? Tingnan yung tubig, may free-flowing siya. Tapos ang linaw. Nandito na tayo guys. Tignan natin tong ano, trail na to. Napakaganda. So bali yan yung view niya, yung bundok nila parang buhangin. Tapos dito tayo pupunta, may trail dyan. Ito yung gate, papasok tayo dyan, diretso tayo doon sa likuran ng bundok na yan. Presko ang hangin dyan.
So bale itong mga ito makikita natin dito. Nakita niyo ba? Yan. Look out for these invaders. Kailangan nakatali yung mga aso pag dinala mo dito. May mga ano din dito oh. Mga ahas. Ayan. May mga nag-aano ding mga ano dito, mga salmon at saka trout nag-i-spawn. Grabe tong ahas oh. Matatagpuan yan dito. Tara na. Maglalakad muna tayo, medyo ano, meron naman tayong bear spray. Tapos meron nang nauna dyan na pumunta kanina yung ano, may mga dala-dala silang aso. Medyo masakit na yung ano ng araw. Tignan nyo nga naman, ang ganda oh. Green na green. Presko yung hangin. Kakain muna pala ako guys kasi nga medyo malayo yung ano, baka gugutumin ako dun. Kaso nga lang malamok. Maganda yung simoy ng hangin. So, hindi ka pwedeng mag-stay ng ano dito kasi malamok. Bago ka pumasok dito, meron pang ganyan oh, kailangan mong linisan yung ano mo, sapatos mo. Bale, dito sa dam na to, may mga pwedeng ano, activity na pwedeng gawin. Dun sa dati the whole dam, ngayon dun na lang banda sa taas kasi may rehabilitation ginagawa dito sa baba ng dam. Pag sa taas pwede kang mag gold panning ganyan. Dito sa baba hindi na pwede gaya ng may ginagawa. I-try din natin mamaya dito kung pwede tayong magpalipad ng drone kasi malapit nga tayo sa airport. Dito kasi naaano nila, nakokontrol nila lahat. Yung mga drone hindi ka pwedeng magpalipad ng ano, malapitan kasi ano, magcrash yung ano mo, yung drone mo. Sumusunod pa rin yung mga lamok, ang dami. Ramdam mo talaga yung simoy ng hangin na presko. Ang ganda nito oh, na parang bamboo. Napansin nyo to? Bear bell. Tawag nila bear bell. Para aware yung ano, yung bear na may mga taong paparating para maiwasan yung ano, cross encounter na tinatawag. Kailangan din meron din tayo nito para safe. Maliban sa bear spray, meron din tayong bear bell. Ano kung tignan natin yung creek. Merong upuan dyan oh. Ed Nelson. So bali yan yung creek. Malinaw yung tubig. Tingnan nyo yung kahoy oh. Lumiko siyang ganyan tapos dumiretso.
Meron ding ano dito. Ano man tawag dito? Puro ano yan. Tapos parang kung makikita nyo yung butas doon, oh, parang lagusan ng ano. Pumupunta dyan para uminom ng tubig. Iba yung ano ng mga kahoy dito, oh. Ang tataas. Meron ding mga snail. Ano, no? Maliliit. May mga trout din dyan. Ayan, oh. Tignan natin to. Lac de Bois Grassland. Ayan, oh. Nababasa. Protected area. Only place in Western North America where three grassland type, lower, middle, and upper, are found in close proximity to one another. Parang kumbaga yan, oh. Take off. Home points updated. Parang ano guys, hindi pwede kasi nga tulad ng sinabi ko kanina, malapit tayo sa airport kaya nagwa-warning yung drone. Ayaw niya. Hindi tayo pwedeng magpalipad ng drone ngayon. Napakaganda pa naman nung view dyan, oh. Napapansin nyo ba yung bato doon? Parang may square siya. Ang ganda pagkagawa. Tapos etong creek na to, tuloy-tuloy ang daloy hanggang dun sa taas. Susunod, babalik ako rito at mamimingwit. May mga trout dito, pwede tayong mamingwit dito. Hanggang dun, babaybayin natin dun. Bale, tignan nyo na yung mga kahoy, puro lahat yan green. Babalik tayo dito pagdating ng fall, guys. Kasi napakaganda, as in yung mga kulay ng mga dahon na yan magiging dilaw. Tapos maglalaglagan sila. Bale, nandito na tayo sa open area. Grabe, oh. Ang ganda nung pagka ano ng bundok na yun, oh. Tapos may isang bato doon, parang kubo lang siya. Yan. Magkakaiba. Ditong atong bundok naman na to, ang mga buhangin. Tapos iba naman dun sa kabila. Merong mga truck din ng ano dito. Sasakyan ng mga conservative na pumupunta dito, nag-i-inspection. Tapos meron akong nakitang magandang klaseng ibon, oh, nandun, oh. Napapansin nyo, dalawa sila. Yung ano yun, grouse. Tumakbo sila papunta rito. Meron ano yan, oh. Kaninong tae kaya yan? Moose or bear? Pumunta dito yung dalawang ibon kanina, oh. Masok sila dyan.
Meron na namang creek dyan. Ayan o. So yan yung mga grass kaninang sinabi dun sa ano, yung nakapaskil dun. Kukunti na lang sila. Endangered. Tapos meron pa dun. Medyo makapal yung mga nandun. Kasi hindi yan basta-basta tumutubo kung saan-saan lang eh. Ito, mayroon ulit wetland. Ito yun yung damo kaninang sinasabi dun. Ganyan yung itsura. Ang linaw ng tubig oh. Ayan oh, talagang hindi siya nadidistract. Meron ding mga insect na maliliit yan. Napakaganda. Yan yung mga damong sinasabi na ano. Makakakita ka pa kaya ng ganito sa Pilipinas yan. Kasi dati nung bata ako, mga 90s, marami pang mga ganyan sa Pilipinas dati dun sa probinsya sa amin. Madalas kaming mag alaga ng kalabaw doon sa kabundukan. Napakaganda. Hindi ko lang alam ngayon kung ganun pa rin. Papasok tayo dito. Tignan natin yung dam. Abandon na yata to eh. May mga dyan oh. Parang rehabilitation. Tignan natin. Oh, mga CR. Yan. Restoration in progress. Salmon at work. This stream support the spawning and rearing salmon and trout. Please protect. Yan. Pwede tayong mamingwit dito guys. May mga trout dito. Yung mga area na yan. May mga trout dyan. Galing sila doon sa ilog. Aakyat sila dito para mag-spawn. Tignan natin yun oh. Yan oh. Ginawa ng tao. Parang wala akong nakikitang isda. Ang linaw ng tubig. Pwedeng inumin to. Marami palang mga maliliit na isda guys. Meron akong nakita, nakasiksik sila sa bato. Marami din, kaso maliliit, mga native. Nandun no, sa may bato ron no. Yan no, maliliit. Meron ding tipaklong dyan no. Saan kaya magtatago yung mga yan pagdating ng winter?
So bale yung mga tipaklong na yon, kinakain yun ng mga rainbow trout. Pwedeng pamain. Walang malalaki. Meron akong napansin guys. Itong mga ano na to, oh, kahoy. Pinusok lang siya pero nabuhay, oh. Yan, oh. Pinusok lang nila dyan. Bale malayo pa tong pupuntahan natin, dun pa banda. Hindi pa tayo nakakalahati. So hindi ko na itutuloy ito, medyo malayo guys. So yun nga, sabi ko nga hanggang dito na lang yung ating ano, kasi medyo malayo pa talaga, papunta pa ron banda. Hindi pa tayo nakakalahati. So napakaganda yung ganitong habit guys. Nakapasyal ka na, tapos may exercise ka pa. So maraming benepisyo yung ating ginawang paglalakad-lakad ngayong araw sa mga wetland area. So kung gusto mo yung ganitong klaseng adventure guys, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi tayong updated sa ganitong klaseng adventure. So hanggang sa muli guys, see you in the next one.